Pinerwisyo ng baha ang maraming kalsada sa Metro Manila dahil sa maghapong ulan dulot ng habagat na pinalalakas ng bagyong Falcon. Kinansela man ang mga klase sa mga eskwelahan. May mga estudyante pa rin inabutan ng baha sa kalsada. Live mula sa Maynila, may report si John Consulta. John? Joseph Maris, matinding perwisyo nga ang dinaranas ng mga taong napapadaan dito sa may bahagi ng kanto ng Rizal Avenue at Arpapa. Ito ay dahil nga sa mabilis tumaas ang baha dahil sa tuwing nagkakaroon ito ng matinding buhos ng ulan na dala ng habagat. Nagmistulang lawa ang Rizal Avenue corner Arpapa Street sa Maynila dahil sa hanggang bewang na baha dulot ng matinding ulang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Falcon. Hindi tuloy makadaan ang mga sasakyan sa lugar. Ang mga nagtangka namang lumusong, tumirik sa gitna ng baha. Hindi na kami makakalis dito. Na umatras naman kami, ganun din. Matatagal pa rin kami. Lahat na ikutan. Saka hindi rin sigurado. Sigurado mataas din sa ibang lugar, lalo sa Bloomingtrees. Ito, babalik na lang ako. Babalik na lang. Hindi mo na isusugal, sir? Hindi na. Bakit mo? Lali po, hindi gumagalaw. Ang mga ganitong panahon, pagkakataon naman para kumita ang ilan. Gamit ang mga karitong nilagyan ng upuan at mga tuntungang kinabitan ng drum. Isinasakay ang mga commuter na bumababa mula sa LRT. Wala mang baha sa Espanya, nagkalat naman ang mga basura. Agad din bumaha sa kanto ng Araneta Avenue at A. Bonifacio Street sa Quezon City. Bagamat hanggang gutter lang ang taas, perwisyo pa rin ito sa mga naglalakad. Kanya-kanya rin ang diskarte ang mga motorista. Tumaas din ang level ng tubig sa creek pero hindi naman ito umapaw. Bumigat din ang daloy ng trapiko papuntang C3. Nakalerto na rin ang pamunuan ng Rojas District sa Quezon City sa posibleng pagbaha. Naka-standby na ang mga bangka sakaling may gustong lumikas. Lampas tuhod na baha naman ang namerwisyo sa may Silo Circle sa Mandaluyong City. Pero ang ilang motorsiklo, sige pa rin sa pagsuong sa baha. Apektado rin ng masamang panahon ang kita ng ilang negosyante. Napakahirap po talaga kasi katulad niya mayroon kaming delivery. Hindi kami makapag-deliver kasi yung truck namin hindi po pwede, medyo malalim. Pero kung may nalulugi, meron ding tumitiba. Pag walang baha, mga magkano? Mga 300 dito. Pagka may baha, Ng 500 ho. Ang drainage project sa may Silo Circle ng DPWH ang pinupuna ng mga residente na sanhi ng mabilis na pagbaha sa lugar. Taong 2013 pa raw ito sinimulan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito natatapos. Ayon naman kay Director Patrick Gata ng DPWH, 98% complete na ang proyekto nila sa may Silo Circle at kaya raw nilang tapusin ang proyekto sa katapusan ng buwan. Ginawa namang swimming pool ng ilang bata sa barangay Tunsuya sa Malabon ang baha. Hindi nila alintana kahit pa may palutang-lutang na mga basura. Basura rin ang itinutulong sanhi ng pagbara ng mga drainage sa lugar. Magkahalo na po yan. Merong galing sa Malabon pero may galing din ho sa taas dahil kami po ay downstream. Kaya yung basura po ng Quezon City, Valenzuela, dito po lahat Caloocan, dito po pumupunta sa amin. Abot tuhod din ng baha sa pinagsabugan Longos, Malabon. Agad naman binuksan ang floodgate sa Kamanava Flood Control Center. Yun nga lang, isa lang sa 2 pump nito ang gumagana. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente. May nagkabit ng sandbag at sariling pangsipsip ng tubig. Agad din naman daw humupa ang baha sa lugar makalipas ang 3 oras. Maris, bago tayo umeri ay inabutan pa natin ang mga tauhan ng Philippine National Red Cross na ito habang sinasagip nga ang isang lalaking nakasundusay sa kalsada malapit dito sa Arpapa. Ayon sa MPD Maris, ay ang lalaki ay biktima ng snatching ng cellphone habang nakasakay sa unahan ng sinasakyan jeep. Hinabol daw ng biktima ang snatcher pero sa kasamaang palad ay nabangga siya ng isa pang jeep. Pumreno daw Maris ang Joseph, ang driver, pero inabot pa rin ang lalaki dahil sa sobrang dulas ng kalsada. Kaya patuloy ang paalala ng ating mga otoridad na mag-ingat ang ating mga kabayan lalo na sa mga panahong ito. At sa aking likuran na Joseph Maris ay makikita natin na passable na itong kanto ng Arpapa at Rizal Avenue, pero patuloy pa rin nakatutok ang mga tauhan ng Barangay 189 dito sa Tondo, Manila dahil nga sa inaasahan patuloy na pagsama ng panahon
at nakahanda raw sila na umalalay sa ating mga kababayang mapeperwisyong muli ngayong gabi. Maris. John, unahin muna natin yung nabiktima ng snatching. Kumusta na yung lagay niya ngayon at nahabol ba yung snatcher? Alam mo, sa kasamaang palad, Maris, hindi nahabol yung snatcher. Ito yung kakatawid kagad doon sa kabilang kalsada. At ito namang biktima ay namimilipit sa sakit. Ang inaabot sa kanya ay yung kanyang kaliwang binti. At na talaga namang bakas na bakas sa kanya mukha yung sakit na kanya nararamdaman habang ito ay binibigyan ng paunang lunas muna ng mga rescuers ng Philippine National Red Cross. Nakausap natin, Maris, itong driver at sinasabi nga niya na talagang sinubukan niyang pumreno nung nakita niyang tumatawid na at hinahabol nga ng lalaki yung snatcher. At ang problema nga lang, Maris, kahit kumagat yung preno ay tumuloy-tuloy pa rin itong jeep dahil nga sobrang dulas ng kalsada, dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw at tuloy na, ito nga, inaabot na nga niya itong biktima at dobleng problema ang inaabot itong biktima ito. Nakuhanan siya ng cellphone at nabangga pa ngayong gabi dahil nga sa sama ng panahon, Maris. Dinala na siya sa ospital, John. Yes, Maris, agad dinala sa ospital sa tulong na rin ng Philippine National Red Cross itong biktima ng snatching at pagkakabangga nga ng jeep. At sa ngayon, kinuha ng MPD itong driver at in-impound din itong kanyang jeep. At sinabi naman na handa naman daw niyang sagutin itong gastos para maalalayan itong kanyang nabangga kahit na talaga namang sabi niya sinubukan daw niya pumreno pero tumuloy-tuloy pa rin itong kanyang jeep dahil nga madulas ang kalsada ngayong gabi, Maris. Kaya ingat-ingat po sa ating mga motorista, pati na rin po sa mga pasaherong naglalakad. Maraming salamat, John Consulta.